Sa panahon natin ngayon, napakadaming motor na nakadalasan, magkakatulad at pare-pareho na sa kalsada. Hindi mo maiiwasang maghangad na maging kakaiba at tumaliwas sa nakasanayan na. Diyan na papasok ngayon ang Bristol na nakilala na sa mga classic retro-looking bikes. Ngayong araw, bigyang silip natin ang cafe racer nila, also known as Bristol BR250. This is Ned Adriano. Hold a strong grip to your throttle as the modern man collides with a classic bike. I've been chasing down this dream for as long as I've known. Sometimes I get to thinking that my life might be wrong. I wonder what kind of man I'd be if I hadn't moved away from my hometown and my folks. Wonder what I feel like today. All this here thinking's enough to drive a man insane. But my mind has always been like the sky before the rain. It gets so twisted up sometimes it's hard to catch your breath. If I keep doing this, I might think myself to death. Tried most every style around, looking for my thing. Couldn't decide how I wanted to sound, how I was gonna sing. I wasn't a punk or a hippie, I was somewhere in between. And now that I'm writing country songs, don't know if it's really me. All this here thinking's enough to drive a man insane. But my mind has always been just like the sky before the rain. So twisted up sometimes it's hard to catch your breath. If I keep doing this, I might think myself to death. Yun, naka 100 din. Take a look at this bike. Very stunning. So digital ang panel gauge niya. Classic looking siya pero digital ang panel gauge niya. Hindi susi siya. Hindi pa siya keyless. Napakaganda ng tangke. Napakakinis. Ang ganda ng pin job nila dito. Mas gusto ko ang red sa mga motor dahil mas head turner siya para sa akin. May gear indicator. Ito gear indicator niya. Odometer, trip A. May revs per minute. Tapos speedometer. Top speed sa mga nagtatanong, akin nakuha is 125 kilometers per hour. Depende pa rin yan sa kondisyon ng kalsada, ng hangin, sa bigat ng driver, etc. Kung mas magaling kayo na hinete sa akin, baka mas mataas ang makuha ninyo. Papapansin ninyo, this is a cafe racer style. Ayan o, cafe racer style siya, netizens.
So if you want something or a motorcycle that will make you stand out sa ibang motorsiklo na nakakasabay ninyo sa pang-araw-araw na buhay, I highly recommend to get this BR250. No, ayun kasi yung pinaka-edge niya or napansin ko na natutuwa ako sa motor na to dahil kahit saan ako pumunta, head turner talaga siya guys, kasi hindi siya yung pangkaraniwang nakikita natin yung motorsiklo na pang-araw-araw. This one is a Cafe Racer classic style, pero meron siyang mga modern features pa rin. Okay, if you're curious about the engine, it is 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, GS250 engine, air-cooled, and carburetor type pa to. But still, napakadali nito, very basic na motorcycle. Ibig sabihin, just in case magkaroon ng problema, kabisado ng mga mekaniko kung paano gagawin. This is 250cc. Okay, very decent naman siya pagdating sa gas consumption. Ilalagay ko lang dyan sa screen yung nakuha ko, pero so far di ko pa kasi nako-compute. Yung 420 pesos ko is 1 week ko nang ginagamit dahil napakalaki ng fuel tank capacity niya. Nabigla nga ako nung una kong pagas Meron siyang fuel tank capacity of 14 liters. Ganun katindi ang fuel tank capacity niya. Ang isa sa maiko-comment ko sa motor na to is, bukod sa looks, kung makikita nyo may cowl siya dito ayan Ayan yung pinagkaiba niya, may cowl siya dito. Ayan yung nagpa-Cafe Racer classic looking sa kanya. Ang kanyang mga ilaw is bulb type pa. Ayan, ang headlight niya is bulb type. Signal lights niya is bulb type pa din. Signal tayo. Ayan bulb type. High beam, low beam. May passing light din siya dito. Okay, tingnan mo natin mga buttons para makakita nyo lang. So meron siyang kill switch dito sa kaliwa. Ang buttons lang dito, kill switch tsaka push start. Wala po siyang kick start. Tapos dito naman is high beam, low beam lang, saka signal lights. Okay, tapos may busina. Ganito pa ang busina niya. Very classic looking, very classic sound. Very classic sound lang. Ang clutch niya ito. Dito ang clutch niya. Okay. Tapos sa kabila is brake lever para sa front brakes. Napakaganda ng side mirrors niya Very classic din. Alam ko kasi yung iba nagpapapalit pa ng mga bar end side mirrors. Yung dito nakalagay. Pero this one, classic na yung pagkaka-mount ng side mirrors niya. So I highly recommend wag na itong palitan dahil malaki siya, generous yung side mirrors niya. So kitang kita mo talaga yung mga nasa likod, nasa gilid, all those stuff. Ayan, kagaya niya may kotse sa likod, kitang kita siya, no? So I highly recommend just let it be the side mirror. Itong stock na to maganda na. Itong cellphone holder is hindi yan stock, ako lang nagpalagay niyan. Alam ko hindi bagay sa classic, pero kasi mabiyahe ko siya, so mas maganda gagaling pa nga itong Caloocan. So kaya naglagay ako ng cellphone holder para may pang Google Map or Waze ako, hindi ako maligaw. May konting ano lang dito, touch Bristol nakalagay. Ito ang kanyang bukasan ng tangke. Tangke niya metal, hindi siya plastic. Okay, tapos meron siyang choke dito, may choke. Ayan so kapag papainitin mo yung makina, meron siyang choke dyan, and may reserve na fuel. Tapos ito ang kanyang gear, 5 speed ang motor na to. And masasabi ko, hindi ka mabibitin. Kung ikaw ay more experienced rider na, hindi ka mabibitin. Kung ikaw ay newbie, hindi ka rin ma-overwhelm sa power niya. Okay, napanindigin niya yung 250cc. Yung 5th gear na yon, yung 5 gears na yon, masusulit mo yung every gear. Okay, 1, 2 lang kapag ka city driving, 3 kapag ka medyo maluwag-luwag na kalsada, 4, minsan lang ako makapag 5 dyan. Ganun kasulit yung mga gears niya. So kung makikita nyo, suspension niya, ito ang pinaka commendable para sa akin. Suspension niya, hindi ko talaga ramdam yung mga lubak. So inverted fork na ang kanyang suspension. Ayun nakabaliktad, inverted na, pero makapal siya. So hindi mo talaga ramdam yung mga lubak-lubak na kalsada ng Pilipinas. Ang brakes sa unahan is disc brake, habang sa likodan naman ang brakes is also disc brake. Single lang.
Single disc. Ayun ang disc niya sa likod. Pakinggan niyo yung exhaust. Napaka-classic, no? Hanggang sarap sa tenga. Naka single disc lang, no? Spoke. So syempre kapag ka spoke is tube type pa yan. Hindi pa siya tubeless, no? Spoke type na gulong. Sa likod is 130 by 70. Okay, 130 by 70. Spoke wheels at 17 inches na wheels. So napakaganda nito pagdating sa high speed. Very stable. Okay, sa likodan niya LED ang ilaw. Ito, yung pinaka tail light niya. Tapos may ilaw din para sa plaka. Ayan siya, bulb type. Bulb type yung signal. May kapitan din. Actually, itong BR series, dalawa to isang classic, isang BR. Itong BR Medisense is pang isang tao lang siya. Kaya kung mapapansin ninyo, meron siya dito. Kasi noon kasi ang Cafe Racer style, talagang dito yung puwet nung nagda-drive, tapos nakayuko. Para sa aerodynamics, nakayuko sila. Pero ito, Medisense, nakakapag-angkas pa rin ako. Kasi merong mga mas maiikling upuan dito na Cafe Racer. Sila nga nakakapag-angkas pa, ito medyo generous pa nga to Ayan lang yung pinaka decals nya. May touch ng gray dito. Tapos may logo ng Bristol. Ayun, logo ng Bristol. Tapos yung classic pala is medyo mas mataas ang ang handlebars. So made for comfort. Ito naman is mas pogi, mas aesthetic kumbaga. So ito yung tambucho nya, Medisense. Ayan, no? Single lang ang tambucho nya. Dito lang kayo medyo mag-ingat, no? Kasi ito yung brakes nya sa likodan. Tapos ito yung sapatos ninyo, pwede mapadikit dito. So pwede maluto ang sapatos. Tapos since nakikita nyo na open ang makina nya, makakaramdam kayo ng init sa legs. Pero normal lang yon. Once naman na medyo maluwag na ang kalsada, hindi nyo na siya mararamdaman. Mararamdaman nyo lang ang init na yon kapag ka nasa traffic kayo. So makikita nyo dito yung kanyang brake fluids. Nandito, kitang kita. Ipapadagdag pa nga siya sa style kumbaga. Tapos ito naman yung kanyang exhaust. Etong exhaust ng Cafe Racer is ganyan. Ganyan yung type nya. Yung isa kasi yung sa classic medyo parang bottle type. Meron sa dulo. Napakaganda ng tunog, Medisense. Tignan mo ha. Pumuputok. Ganun ang tunog niya. Napakaganda, no? Ang seat height niya abot na abot. Kahit 5'2 siguro or 5 flat, kayang kaya to. Feeling ko kahit 4'8 kayang kaya to. Napakababa lang ng seat height niya. So magtatanong, sa ang engine oil capacity niya is 1.3 liters. So ganun kadaming langis ang kinakailangan sa motor na ito. Tapos kung sa power naman, maximum power nito is 14 kilowatts at 7,500 RPM. Habang ang maximum torque naman niya is 18 Newton meter at 5,600 RPM. So very generous na rin. May nalaman mo talaga na may power, na may bubuga tong motor na to. And to think na 250cc siya, meron talaga may bubuga. Sa mga magtatanong, ang available colors ng motor na to, red, merong gray, may black, may white. So 4 na kulay meron ng motor na to. Para sa akin, ang most stunning is yung pula. Sabi ko sa inyo kasi pag pula, mas maganda talaga tignan sa kalsada. Mas head turner siya kumbaga. Kung mapapansin nyo, fender niya very generous din Hindi yung tipong ayan konting-konti lang yung tatalsik kapag ka umulan. Ito medyo maulan yung nadaanan ko, hindi ko pa siya nililinisan para makita natin kung hanggang saan yung dumi. Okay, so yung kanyang tapalodo or fender, very generous. Hindi naman yung tipong lahat halos ng tubig tatapon sa makina mo. So very good yun. At napakalaki ng disc. So ako at my weight na around 61 kilograms, hindi ako naka-experience ng skidding or lock ng brakes. Kahit sa sudden brakes pa or sudden downshift, hindi ako naka-experience. Kung mas mabigat ka, pwede ka pa rin makaka-experience kasi hindi pa siya ABS. So yun yung points for improvement ko sa kanya. Sana ABS na siya. Ang stock tires, may i-recommend ko din dahil napakakapit ng stock tires niya. Ano ba itong tatak ng stock tires niya? Ito ay radial
Radial, baka yun ang tatak ng stock tires niya. Pero makapit ha, hindi ako nakakaramdam ng madalas yung nakakailang mag-banking. Hindi ako nakakaranas ng ganun. Tapos may mga reflectorize lang siya dito, so kitang kita pa rin sa gabi. Very very straight to the point tong motor na to eh. Kahit newbie ka, hindi ka ma-overwhelm sa motor na to. So I highly recommend to kahit newbie or more experienced riders. Meron kasi talaga mga tao na mahilig sa classic looking na bikes. So kung isa kayo doon sa mga tao na yon, I highly recommend this Bristol motorcycle. Napakaganda ng aesthetics niya. So sa mga magtatanong, magkano ang presyo nito? Ang cash nito is 128,000 pesos. So kung hindi naman cash, maglalaro siya sa around 148,000 pesos. Sa mga magtatanong, ano naman ang dahilan bakit ito ang motor na to ang bibilin mo compared dun sa mga pangkaraniwang motorcycles natin na nasa pang araw-araw na segment, daily commute? Para sa akin, netizens, if you want to stand out, kasi gusto natin, syempre hindi naman pare-parehas yung nakikita natin sa everyday. Kapag kakaiba yung motor mo, ako personal feeling ko lang to na may re-recommend ko, nagustuhan ko is habang sakay-sakay ako ng motorsiklo na to, talagang marami sa mga motorista na nakakasabay ko ang napapa second look, lalong-lalo na sa parkingan. Dahil kakaiba nga siya compared sa mga pangkaraniwang motorsiklo na nakikita natin sa pang-araw-araw. No, so yun yung masasabi ko. If you wanna stand out, I highly recommend this bike. Very classic looking, napaka-pogi. Parang mga motor ni Jericho Rosales, di ba ganito? Itsura. Mga cafe racer. May mga kapitan din siya dito, just in case gusto niyo maglagay ng bag or mag-aangkas kayo. Meron pa rin siya mga kapit-kapitan dito, may mga grab bar pa rin, kumbaga. May tapakan din for the pillion ride. So masasabi ko na pwede pa rin kayo talaga mag-angkas. Rubber type pa nga lang yung mga tapakan niya. Pag sa parkingan talaga, pinagtitinginan talaga tong motor na to. Grabe, ang astig. Kill switch try natin kung gagana. Okay, gumana. Activated. Digital na panel gauge, napakaganda tingnan sa camera kapag nagmo-motovlog ka. Tapos may cowling pa dito. Napakaganda. Talagang nakaka-inlove yung motor. Parang feeling mo kapag kasakay ka nito, pinagtitinginan ka ng tao, parang ang pogi mo na din kahit naka-helmet ka. Sa pakaganda talaga, classic looking. Parang na-inlove ako sa ganitong klase ng motorsiklo. Noon kasi may friend ako na engineer, mahilig siya sa ganito, yung mga classic looking bikes, and sinasabi ko sa kanya, bakit hindi na lang ganito bilhin mo yung mga kapresyo niyan pero pang araw-araw mas matibay, di ba? Parang mas suitable pala, hindi mas matibay, mas suitable sa pang araw-araw na activities. Sabi niya, iba kasi pag may passion ka into classics. Ito kasi is modern classic. So ayun, netizens, ayun yung masasabi ko sa bike na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Shoutout to Bristol, Caloocan sa pagpapahiram sa akin ng unit na to. By the way, ito hindi first impression. Magdadalawang linggo ko na siyang ginagamit. So far, so good. Ang napansin ko lang, bigyan natin siya ng test ride na review. Sa part 2 na lang, okay? So yun, pinakita ko lang sa inyo yung specs niya. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.